Iniimbestigahan na po kung scripted nga ba ang barilan nito pong Miyerkules na gabi sa Senado. Tingin po kasi ng ilang tauhan ng NBI, palabas lang daw po iyan. Samantala, nahuli rin po ang lalaking itinuturong na maril sa Senado. May report si Maricel Halili. Ito ang nabasag na bintana sa second floor ng Senate building dahil sa mga tama ng baril kagabi. Kuha ito ni Attorney Israelito Torion na nagpunta sa lugar matapos ang insidente. Kasama niya sina Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska at Senador Bato de la Rosa. Pero tingin ng ilang tauhan ng NBI, staged o palabas lang ang barilan. Well, I will be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course. Ang malinaw lang sa ngayon, si Aplaska ang unang nagpaputok ng baril sa NBI agent na nasa GSIS building. Ang GSIS naman ang nagpatawag sa NBI para bantayan ang kanilang gusali. Ilan kasi sa bahagi nito ay nirerentahan ng Senado. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Kahina-hinala naman para kay dating Senador Antonio Trillanes ang nangyaring putukan. Wala raw sa rules of engagement ng Sergeant at Arms na pwede nilang paputukan ng isang law enforcement group na wala nga rin daw sa loob ng Senate premises. Dagdag pa ni Trillanes, ipinalabas ng Senate security na under attack ang Senado pero wala naman daw umaatake. I believe it was staged. Sinigurado nila na mapakapture ng media yung mga pangyayari ngayon. So, ginawa nila yan to show chaos para makakuha sila ng simpatya sa publiko at para lumakas yung posisyon nila sa Korte Suprema. Pero ang PNP, itinangging sinadya ang mga nangyari. Makikita naman po natin na may pag-aresto na nangyari at may kaso na kakaharapin yung individual. Ito ay malabo sa mga teorya na sinasabi po natin. Sapagkat makikita naman po natin na may mga paglabag na batas. Naaresto naman na ang tinuturong na maril sa Senado na si alias Mel. Pero ayon sa NBI, hindi nila empleyado ang umano'y gunman. Mga agent lang daw ng NBI ang nagbibigay ng alawan sa kanya tuwing sinasama siya bilang volunteer o utusan sa mga operasyon. Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag-operations po kasi, mayroon po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po. Kwento ng misis niyang si Rodilyn, nakaalis na sina Mel at mga kasama niya sa NBI sa gusali ng GSIS kasunod ng barilan sa Senado. Nasa opisina na raw ng NBI si Mel at naghahanda ng umuwi. Pero bigla raw itong inutusan ng kanyang tinatawag na boss sa NBI para balikan ang bag nito na naiwan sa lugar kung saan naganap ang barilan. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sana po tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko. Huwag niyo po. Ayon sa PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Wala rin daw siyang ID ng NBI. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. Isinailalim na siya sa paraffin test para makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Sinampahan na rin siya ng patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram,
X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa